kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa Kinder, yes, lahat ay kasali. Sa Kinder, yes, walang mahuhuli. Ang kasama sana tayo palagi. Yes na yes! Ito ang Kinder, yes. Ang Kinder, yes. Kinder, yes! Uy! Magandang araw! Kumusta kayo? Nagdidilig ako ng mga itinanim ko mga buto na balang araw ay magiging malalaking halaman at puno. Kayo, may mga halaman din ba kayo sa bahay? Mabuti yan! Mahalaga ang mga puno at halaman dahil marami silang binibigay na tulong sa atin. Tignan nyo, nilagyan ko pa ng mga disenyo ang mga paso. Maganda ba? Ha? Teka, ano nangyari dito? Nako, hindi ko pala natapos itong paru-paro. Ah, alam ko na. Mabuti pa, sabayan nyo akong tapusin ang paru-paro. Pwede nyong gawin sa papel at gagawin ko naman dito sa paso. Dali, kuha na kayo ng papel at kahit anong pang-drawing. Ito naman ang gagamitin ko. Gagayahin ko lang kung ano ang nakaguhit sa kabilang bahagi. Kayo naman, gumuhit din kayo ng paru-paro. Gayahin nyo lang ang mga hugis na nasa kabilang bahagi at i-drawing dito sa kabila. Yan. Bilog. Bilog. Ayan! Tapos na! Kumpleto na ang paru-paro. Kayo, natapos nyo rin ba ang paru-paro nyo? Ang saya talagang gumawa ng mga bagay pag kayo ang kasama. Ngayon, tapos na tayong gumuhit. Samahan nyo naman akong kumanta. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Magandang araw, Teacher Uno! Uy, Teacher Aya! Sino yung kasama mo? Ito nga pala si Farah, ang bago nating kaibigan. Magandang araw po. Magandang araw rin po sa inyo. Tamang-tama ang dating nyo. Meron tayong lalaruin. Sige po. Game! Ganito ang laro. May ipapakita kong mga larawan, tapos sasabihin nyo kung ano ang nawawala sa larawan. Mukhang masaya ang larong naisip ni Teacher Uno. Sali rin kayo, ha? Sabihin nyo kung ano ang nawawala sa larawan. Ito ang unang larawan. Anong nawawala sa larawan na ito? Kayo, ano sa tingin nyo ang nawawala rito? Ang dali naman po niyan, Teacher Uno. Nawawala po yung ilong niya at yung isa niya pong mata. At wala na rin po yung isang tenga niya. Tama! Ang galing, ha? Yun din ba ang sagot nyo? Ito ang kasunod na larawan. Ano kaya ito? Puno po!
Tama ka, Farah. Puno nga. Ano ang nawawala sa punong ito? Kulang po ng mga dahon. Mahusay! Yun din ba ang sagot nyo? Tingnan naman natin itong... Ibon po ba yan? Ibon nga. Pero may nawawala sa kanya. Ano kaya yon? Nawawala po yung pakpak niya. May napapansin pa ba kayong kulang sa ibon? Ah, tama! Wala rin po ang isang paa niya at yung bibig po. Tama! Kulang ng isang paa, pati na rin ng bibig o tuka, na sa Ingles ay beak. Ayan, may beak na siya. Kumpleto na po ang ibon, Teacher Uno. Mahusay! Nakumpleto na ang lahat ng larawan. Naririnig niyo ba ang naririnig ko? Ano po ang tunog na yun? Ang ibig sabihin ay... Kwentuhan na! Halina kayo! Kwento, kwento, lumapit halina, tayo'y magbabasa. Kwento, kwento, bibig na tahimik, tengang nakikinig. Narito na ang ating kwento, 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 kwento. May iba't ibang panahon tayong nararanasan sa Pilipinas. Panahon? Ano po yun? Para, ang panahon o weather sa Ingles ay ang kalagayan ng kalangitan sa isang partikular na oras. Narinig ko na po ang weather. Napag-aralan ko na po yun sa school. Sige nga, anong tawag sa uri ng weather kung saan malakas ang hangin? Mahangin. Mahangin! Tama! Mahangin o windy. Eh kung malakas na hangin na may kasamang malakas na ulan, anong tawag doon? Maulan! Magaling! Maulan o rainy? Ano naman ang tawag kung maraming ulap sa langit? Kayo, alam niyo ba yung tawag doon? Ah! Maulap! At kapag wala naman pong masyadong ulap, maaraw o sunny. Tama! Sunny, cloudy, rainy, windy. Ilan lang ang mga ito sa karaniwang panahon na nararanasan natin sa Pilipinas. Bukod dito, meron din tayong tinatawag na El Nino at meron ding La Nina. Elnya? Hindi, Farah. El Nino at La Nina. El Nino ang tawag kapag sobra-sobrang init ng araw na nagiging dahilan ng tagtuyot. At La Nina ang tawag kung sobra-sobra ang ulan na nagdudulot ng baha. Sa kwento natin, makikilala natin si Hiyas. Alamin natin kung ano-ano ang epekto ng El Nino at La Nina sa kanya. Handa na ba kayong makinig? Handa na po, Teacher Uno. Si Hiyas ay isang halaman. Nagsisimula pa lang siyang lumaki para maging isang ganap na puno. Malambot pa ang kanyang katawan at mga sanga. Hindi pa malago ang kanyang mga dahon. Pero naiinip si Hiyas. Gustong-gusto na niyang maging katulad ng malalaking puno sa paligid niya. Gustong-gusto na niyang lumaki, lumago, at mamunga. Ano-ano nga ulit ang gusto mangyari ni Hiyas? Paano po ba bibilis ang paglaki ko? Ang tanong niya sa mga matatandang puno. Napapailing lamang ang mga ito. Hindi kailangan madaliin, ang sabi ng isa. Kailangan mo maghintay, magpalakas, sabi naman ng isa pang puno.
Mahalagang nasisikatan ka ng araw at nadidiligan ng tubig. Ang payo ng isa pang higanting puno. Sikat ng araw? Dilig ng tubig? Parang may naisip si Hiyas. Kinagabihan, humiling sa langit si Hiyas na sana'y tumindi at tumagal ang sikat ng araw. Para masikatan ako ng tuloy-tuloy at bumilis ang aking paglaki. Sabi niya. Ano ang hiniling ni Hiyas? Hiniling niya po na tumindi at tumagal ang pagsikat ng araw. Nako, ano kaya ang mangyayari kay Hiyas kung tumindi ang sikat ng araw? Kinabukasan, tila natupad ang hiling ni Hiyas. Ramdam na ramdam ng buong kagubatan ang matinding init ng araw. Noong unay, natuwa si Hiyas. Pero lumipas ang ilang pang araw, nagpatuloy ang matinding init ng araw. Hanggang sa maramdaman niyang natutuyo na siya at ang makasama niyang puno. El Niño! El Niño! Mag-ingat sa El Niño! Ang sigaw ng isang puno na tila natataranta. Kinagabihan, muling humiling sa langit si Hiyas. Ayoko na po nitong El Niño! Sa halip na lumaki ay natutuyo ang katawan ko. Tubig! Tubig na lang po. Maraming tubig ang sana'y idilig sa akin. Sana'y walang tigil na ulan na lang ang maranasan namin. Sa tingin niyo, matutupad kaya ang hiling ni Hiyas? Tila nga natupad na naman ang hiling ni Hiyas. Kinaumagahan, nagsimulang umulan ng tuloy-tuloy. Natuwa si Hiyas. Ito ang sagot para sa mabilis niyang paglaki, naisip niya. Dumating ang sumunod pang mga araw na walang tigil ang ulan. Nagsimulang bumaha sa lugar nila. Halos malunod na ang maliliit na halaman kagaya niya. La Niña! La Niña! Mag-ingat sa La Niña! Ang sigaw na isa pang puno na tila natataranta. Tama na po! Muling kinausap ni Hiyas ang langit. Hindi ko na po kailangan ng mahahabang araw ng tag-ulan at tag-init. Ayoko po ng La Niña o El Niño. Kahit hindi na bumilis ang paglaki ko, gusto ko lang ng tamang tagal ng tag-ulan at tag-araw. Gaya ng dati, natupad ang hiling ni Hiyas. Kinabukasan, tumigil ang ulan at muling sumikat ang araw. Minsan ay muling uulan. Minsan ay muling iinit. Naging masaya na si Hiyas sa mga panahong ito. Halos hindi niya napansin na sa paglipas ng ilang taon, unti-unting dumarami ang sanga niya at lumalago ang kanyang mga dahon. Sa dahan-dahang paglaki ni Hiyas, wala na siyang ibang hiling kung hindi ang maging masaya sa bawat araw kasama ang buong kagubatan. At diyan nagtatapos ang kwentong Ang Hiling ni Hiyas. Naalala niyo ba kung ano-ano ang naging epekto ng El Niño at La Niña kay Hiyas? Nakaranas po ng sobrang init si Hiyas noong El Niño, na parang natutuyo na po yung katawan niya. Tama! Hindi lang si Hiyas ang nakaranas nito. Pati na rin ang mga ibang mga halaman at puno. Pagkatapos sa matinding init, ano naman ang hiniling ni Hiyas? Hiniling po ni Hiyas na magkaroon ng maraming tubig. Tama uli, talagang nakinig ka ng mabuti sa kwento, Farah. Ano uli ang tawag sa matinding ulan na naranasan nila ng ilang araw? Kayo, naalala niyo ba ang tawag sa matinding ulan?
Lanin. La Nina po! Tama! Kayo, nakaranas na ba kayo ng El Nino o di kaya naman ng La Nina? Ano-ano ang mga naging epekto nito sa inyo? Ang bawat titik ay may tunog. Alam nyo ba ang tunog ng titik C, titik F, titik J, titik N, at titik Q? Sabi ng C ay K, sabi ng C ay K. Lahat ng titik may tunog, sabi ng C ay K. Subukan nating isulat ang titik C sa hangin. C, Tulad ng Cavite, computer, at cake. Sabi ng F ay F, sabi ng F ay F. Lahat ng titik may tunog, sabi ng F ay F. ngayon isulat naman natin ang titik F. F, Tulad ng football, face mask, at fountain. Sabi ng J ay J, sabi ng J ay J. Lahat ng titik may tunog, sabi ng J ay J. subukan naman natin isulat ang titik J. J, J. Tulad ng jeepney, jellyfish, at Japan. Sabi ng Enye ay nya, sabi ng Enye ay nya. Lahat ng titik may tunog, sabi ng Enye ay nya. alam nyo ba kung paano isulat ang titik N? Madali lang. N, Nya. Tulad ng Santo Niño, Parañaque, at La Niña. Sabi ng Q ay Q, sabi ng Q ay Q. Lahat ng titik may tunog, sabi ng Q ay Q. ganito naman isulat ang titik na Q. Q, Tulad ng quiz, Quezon City, at Queen. tandaan, ang bawat titik ay may tunog. Ang titik C ay may tunog na K, K, K. Ang titik F ay may tunog na F, F, F. Ang titik J ay may tunog na J, J, J. Ang titik N ay may tunog na Ny, Ny, Ny. At ang titik Q ay may tunog na Ku, Ku, Ku. Alam mo ba, Farah, kung ano ito? Ano po yan, Teacher Uno? Ito ay isang halimbawa ng pictograph. Pictograph? Ang pictograph ay nagpapakita ng bilang o dami ng mga bagay sa pamamagitan ng mga drawings o larawan. Halimbawa ito, tinanong ang mga bata rito sa atin kung alin ang mas gusto nilang panahon. At makikita rito sa pictograph na may dalawang pagpipilian. Tagarawa tagulan po. Tama, ganyan ang pictograph. Kahit hindi mo bilangin ang nakaguhit ng mga bata, nakikita mo na agad kung alin ang mas marami. Mas masaya din po tignan kasi may mga naka-drawing.
Ito naman, alin ang panahon kung saan mas gusto nilang matulog? Tag-araw o tag-ulan? Mas marami pong gustong matulog kapag tag-ulan. Ito, alin kayang panahon ang mas gusto ng mga bata para magbakasyon? Tag-araw po. Ito naman, tingnan mabuti ang pictograph. Anong panahon mas gusto ng mga batang kumain? Makikita po rito na pareho lang. 6 na bata sa tag-ulan, 6 din po sa tag-araw. Dahil anumang panahon, masarap kumain. Yan ang pictograph, nagpapakita ng bilang o dami ng mga bagay sa pamamagitan ng mga drawings o larawan. Umiinit, lumalamig, pabago-bagong panahon. Tumingin sa paligid, paano tayo makatutulong? Magtanim puno't halaman, magtipid kuryente at tubig. Mundo ay alagaan, dahil ito'y walang kapalit. Umiinit, lumalamig, pabago-bagong panahon. Tumingin sa paligid, paano tayo makatutulong? Huwag sayangin ang pagkain, basura'y huwag ikalat. Pag-aralan at alamin, mundo natin iligtas. Hulaan nyo kung anong gagawin natin ngayon. Bubunot sa... Mahiwagang kahon! Ang kahon na nagbibigay sa atin ng... Kung ano-ano! Bigkasin na natin ang mahiwagang tula. O kahon-kahon, bigyan nyo kami ngayon ng surpresang gagamitin sa aming likhang sining! Ano itong nakakapako? Parang alam ko na. Cardboard! Oo, gamit na cardboard. Magagamit pa po ba natin ng cardboard kahit gamit na? Oo naman. At may naisip na ako maganda at masayang gawin dito sa cardboard. Ano po yun? Gagawa tayo ng puzzle! Magandang ideya yon, Teacher Uno. Gusto nyo rin bang gumawa ng puzzle? Ako po! Gusto ko rin gumawa ng puzzle! Kung ganon, ihanda na natin ang mga gagamitin natin. Kailangan lang natin ng anumang pan-drawing at pangkulay. Colored papers, gunting, at pandikit. Una, gugupitin muna natin ang cardboard sa maliliit na mga parisukat. Paalala, magpatulong sa mga nakatatanda sa paggamit ng gunting ha. Laging mag-ingat sa paggamit ng matatalim na bagay. Ang susunod nating gagawin ay gugupitin ang mga papel o colored papers para gumawa ng iba't ibang hugis. Dapat mas maliit ng konti sa mga cardboards ang gugupitin nating mga hugis. Meron na po akong iba't ibang hugis. Bilog, hugis puso, tatsilok, at pariba. Pagkatapos, ididikit natin ang mga hugis na ito sa ginupit nating cardboard. Ito ang masayang bahagi. Sa mga hugis na ito, magdodrawing tayo ng mga gusto natin. Pwedeng muka, bahay, hayop, kayong bahala. Ngayong may drawing na ito, gugupitin natin sa gitna ang bawat cardboard. Pero magugupit din ba ang ginuhit natin? Okay lang na magupit dahil puzzle ang gagawin natin. Ginupit na imahe na ipagdudugtong natin. Ah! Tama! Puzzle! Teacher Uno, Teacher Aya, tapos ko na po yung puzzle ko. Oh, madali lang, di ba? Opo!
Kayo, pwede nyo rin itong gawing kasama ng mga kaibigan o kaklase nyo o kahit mga kasama nyo sa bahay. Pwede nyo itong gawing laro. Pwede. Paghalu-haluin lang ang lahat ng puzzle pieces. Tapos, paramihan ng mabubuo. Hahanapin ng kapartner ang bawat puzzle. Game po! Isa, dalawa, Teka, bago tayo maglaro, magpaalam muna tayo sa kanila. Ganda ng paso na ginawa ko, no? Sana nagustuhan niyo ang mga ginawa natin ngayong araw. Nagustuhan ko po, Teacher Uno. Lalo na po ang kwento ni Hiyas. Sana maliban sa nagustuhan, ay may natutuhan din kayo sa pinag-usapan natin ngayong araw. Ako po, natutuhan ko ang tungkol kay El Nino at La Niña. Kayo, ano-anong natutuhan nyo? Tandaan nyo ang mga yun, ha? Sa susunod, marami pa tayong gagawin at pagkukwentuhan. Magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli! Paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Munting mga kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa Kinder, yes, lahat ay kasali. Sa Kinder, yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes, ito ang Kinder, yes. Ang Kinder, yes.